Sa isang bayan ng Cebu, ay naroon paniniwala nila sa mga nilalang na tila nilimot na ng panahon at ng makabagong sibilisasyon. Laging isinisisi sa nilalang na naninirahan sa gubat ang lahat ng kamalasan na kanilang dinaranas. Maging tagtuyo, lindol, bagyo at kamatayan ay puro tikbalang. Manananggal at aswang ang pangunahing salarin kahit pa wala silang sapat na ebidensya. Vince, salubong ng isang ginoo sa kanyang kaibigan na siyang pinagtakluban ng langit. Hindi ka ba napapagod pare? Kailangan mo rin magpahinga dahil baka ikaw naman ang matuluyan. Pag-aalala ni Tom sa kanyang kaibigan na si Vince na kaunti na lang ay bibigay na sa kapaguran at kapuyatan dahil sa magdamagan at ilang araw na pagtugis sa mga sinasabing mga aswang na naninirahan sa isang liblib na bahagi ng kanilang gubat. Sana ganun na nga lang nang hindi na ako nasasaktan sa tuwing uuwi ako ng bahay. Tugon nito na nakayuko at hinahayaang pamatak ang mga luha niya. Naunawaan naman ni Tom ang kanyang galit, dahil sino nga naman ang hindi magtatanim ng ganon kung ang sarili mong pamilya ay naging biktima ng isang karumal-dumal na pagpatay. Hindi ba natugis na natin ang sinasabi mong babae na pumatay sa pamilya mo? Pare, kailangan mo nang magpatuloy sa buhay dahil kahit maubos mo sila hindi nun maibabalik ang buhay ng pamilya mo. Subok niyang pagpapanatag sa kaibigan. Hindi pare. Hanggat buhay ako at hanggat nariyan sila ipaghihiganti ko ang asawa ko at mga anak ko. At muli na namang sumiklab ang galit kay Vince. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang pasadyang itak. At ang nalulumbay na damdamin ay napapalitan ng matinding galit. O pareng Vince, masaya akong makita kang buhay haha. Bungad ng isa pang lalaki na hinihingal dahil sa pagtakbo. Ano nangyari sa'yo, Matt? Tanong ni Tom sa isa pa nilang kabaryo. Ay pambihira. Teka muna ho, bumuga muna ng hangin si Matt bago sabihin ang pakay nito. Doon sa bahagi ng taniman ng gulay ay may namataan kaming isang lalaki na sa tingin ko yun yung asawa ng aswang na napatay nyo ilang buwan ng nakararaan. At ang maganda pa ron ay nasundan namin siya kaya alam namin kung saan siya nakatira. Balita ni Matt, agad naman napukaw ang atensyon ni Vince at dagliang tinungo ang nasabing tirahan ng lalaking aswang. Tom, pakisabi sa iba na samahan ulit ako, hindi na ako papalaya sa oras na to. Habilin ni Vince at sumunod na kay Matt patungo sa sinasabi niyang lugar. Sana hindi dumating ang araw na maisip mong nagkamali ka. Malungkot na saad ni Tom habang pinagmamasdan ng kaibigan na binabagtas ang daan patungo sa gubat. Kamatayan, hindi na namamalayan ng isang lalaki ang mga sugat na natatamo niya mula sa pagtakbo upang makaiwas sa mga taong nagngingit-ngit sa galit. Layunin nilang mapuksa ang nasabing lalaki na di umano ay asawa ng babaeng napatay nila noon. Hiyaw niya nang makaapak siya ng isang bitag na yari sa matutulis na sanga na siyang binaon sa iba't ibang bahagi ng gubat. Nasaktan at nasusugatan man ay hindi niya iyon inalintana dahil ninanais niyang makalayo, lalo pat bitbit niya ang 4 na taong gulang na anak. Dumidilim na at umuulan pa, hindi makandamayaw ang mga tao dahil nahihirapan silang masundan ang lalaki. Ngunit determinado si Vince na mahanap ito. Pagod na ang lalaki bukod sa nagugutom ay lumala na rin ang sugat niya na kanyang tinamo mula sa mga bitag na nilatag ng mga tao. Kasabay ng ulan na bumubos sa kanya ay siya namang pagtulo ng kanyang mga luha. Matamaan niyang pinakatitigan ng anak. Saka tinadtad ito ng halik bago ibaba malapit sa isang malaking puno ng nara. Mahal kita. Mahal na mahal ka ni Papa ni Mama. Dito ka lang ha, kukuha lang ako ng pagkain. Pagsisinungaling niya sa bata, tumango lang ang kanyang anak bilang tugon sa kanyang ama na nagkukubli sa ulan ng kanyang mga luha. Nilukutan ng lalaki ang kanyang anak gamit ang mga malalaking dahon na nahagilap niya sa gilid. Bahagya itong lumayo para hindi mapansin ng tao kung sakaling madaanan nila ang bahaging yun.
Maya-maya pa nakita na siya ng grupo ng mga tao. Wala nang mapupuntahan ang lalaki dahil nazukol na siya at napapalibutan pa na ng mga tao ang bawat bahagi ng gubat, kaya kahit ayaw man ay nagpaubaya na lang siya sa mga taong nais kumitil sa kanya. "Lalayo ka pa," hampas sa kanya ng lalaki gamit ang puwite ng shotgun. Napasalampak naman siya sa lupa. "Parang awa niyo na po, wag niyo po akong papatayin." Pagmamakaawa niya sa mga tao, habang sinasapo ang ulo na dumudugo dahil sa paghampas. "Naawa ka ba nung patayin niyo ang asawa at anak ko ha?" Sambit ni Vince sa lalaki. Nabuwal na ang lalaki sa kinatatayuan niya dahil sa pagsakal sa kanya ni Vince. Halos mapatay niya ito. Agad naman siyang inawat ni Tom. "Tama na pare," awat ni Tom, "hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Pero ganun pa man naging kabayaran din ang asawa ko sa krimen na pinaparatang niyo. Ginoo, maawa na po kayo sa akin." Pagmamakaawa niya kay Vince nang bitawan siya nito. Nahabag naman si Tom dahil kahit sugatan na ang lalaki ay sige lang siya sa pagmamakaawa, mabuhay lamang siya. Maliban pa dun, ramdam din ni Tom na kung anong dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagnanais niyang mabuhay. "Bakit kayo pumapatay ng mga alaga naming hayop? Pati tao dinadamay niyo?" tanong ni Tom rito. "Sinusumpa ko po na hindi kami ang pumapatay sa mga alaga niyo o sa kahit sinong tao. Nabubuhay po kami sa kamote, gulay at isda sa ilog," tugon niya kay Tom. Bahagyang nakumbinsi si Tom dahil sa suot pa lang ng lalaki ay mukhang galing ito sa pag-aararo dahil sa mga putik na nasa butas-butas niyang damit. "Kung ganun, sino? May pamilya ka naman siguro kaya nauunawaan mo ang galit namin, Tom." Bago sumagot ang lalaki ay lumingon muna siya sa isa sa mga kasamahan ng mga tao na tumutugis sa kanya. "Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa iyo dahil mga hayop at sinungaling kayo," sanggab na naman ni Vince sa lalaki. "Nagsasabi po ako ng totoo. Yung pumatay po ay si Kay." Di na niya natapos ang sasabihin dahil binaril siya ng isang lalaki sa ulo. "Huwag na kayong makinig dyan dahil sinungaling ang mga yan. Maawa lang kayo tapos uulitin nila ang gawain nilang pambibiktima," anang lalaki matapos barilin ito, at muli na naman niyang pinutok ang kanyang baril sa lalaking wala ng buhay. Sa di kalayuan ay nagkukubli ang batang niyayakap ang sarili habang tinatanaw sa malayo ang mga kalalakihan, at ang isang tao na nakahandusay sa lupa. Nakilala ng bata ang lalaking yun dahil nasa palad nito ang kanyang panali sa buhok. Binalak ng bata na puntahan ang ama, ngunit itinali pala siya nito gamit ang isang pinagbuhol-buhol na damong kamlay. Umaalowlong ang mga lobo, yuni ng isang lobo sa di kalayuan. At muli na namang napukaw ang atensyon ng mga tao sa pag-aakalang isa na namang aswang yun. Panay ang takbo ng inahing lobo kasama ang dalawa nitong anak, at gaya ng eksena ng mag-ama ay tinatakbuhan din nila ang mga tao na nais silang patayin. Ayon dito, turo ng lalaki na may hawak na flashlight at sibat. Daglian namang sumunod sa kanya ang mga tao para habulin iyon. Nang tatalon na sila sa kabilang panig ng ilog ay sakto namang nataman ng umuyulang sibat ang dalawa niyang anak. Tumatahol-tahol ng dalawang tutang nahihirapan dahil naitarok sa dalawa ang sibat ng mga taong tumutugis sa kanila. Umaangal ang inahing lobo at nais lumipat sa kabilang panig ng ilog para daluhan ang mga anak, ngunit hindi niya magawa dahil narating na yon ng mga tao, lalo na ang mga anak nito. Sa tuwing babalik kanyang tumalon sa kabila ay tinataholan siya ng kanyang mga anak. Waring pinipigilan nila ang kanilang ina na wag nang bumalik para sa kanila. Idagdag pa ang lanterang pagsibat sa kanya ng mga tao.
Dumudugo ang paanan ng inahing lobo dahil tinamaan ito ng isang sibat. Ngunit wala siyang nagawa kundi tumakas dala ang mabigat na damdamin. Hayop man kung ituring gaya ng tao, nakakaramdam din siya, lalo na't isa siyang ina. Malalim na ang gabi kaya naman umuwi na ang mga tao. Gayunpaman ay mayroong bahagi sa puso ni Vince na hindi niya moari matapos niyang masaksihan ang pagkalagot ng hininga ng lalaki. Nahahabag siya sa di malamang dahilan. Naalala niya ang nakita niyang panali ng buhok na hawak ng lalaking namatay kanina lamang. Yung anak niya, litanya niya nang maalalang may dala ang lalaki na isang batang babae habang ito ay tumatakbo. Ano pare? Siguro naman mapapanatag ka na dahil naipaghiganti mo na ang pamilya mo. Anak lalaki na siyang bumaril sa lalaking aswang di umano. Si Balong. Salamat pala sa tulong mo. Sa susunod ulit, pasasalamat niya kay Balong. Wala yun, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Sige pare, uuwi na ako. Gutom na rin kasi ako. Paalam ni Balong at umalis na nga siya kasama ang ibang taong bayan. Uwi na rin ako pre. Paalam din nito. Nang makaalis ang mga kasama ay minabuti niyang matulog na rin dahil masyadong mahaba ang gabi na iyon para sa kanya. Bago pumasok ng kanyang bahay ay naantala siya dahil dumadagundong ang alulong ng isang lobo. Madamdamin ang pag-alulong ng inahing lobo nang balikan ang lugar kung saan niya huling nakita ang mga anak. Gaya ng ibang aso, napasalampak na lang din siya at humiga sa mismong lugar kung saan sinunog ng mga tao ang kanyang mga anak. Umiyak na lang siya nang maisipang bumaba sa bayan at pumatay na ng kahit sinumang tao. Patakbo siya nang ituloy ang binabalak, ngunit sa kalagitnaan pa lang ay tumigil siya dahil may naamoy siyang parang tao na nasa lilam ng malaking puno ng nara. Ang mga lobo ay higit na matalas ang pang-amoy kaysa sa tao. Patuloy sa paghanap ang malaking lobo patungo sa bahaging yun, at hindi nga siya nagkamali dahil mayroon gang tao roon na pumipiglas makawala lamang sa pagkakatali sa kanya. Tumutulo na ang laway ng nasabing lobo dahil nais niyang lapangin ng buo ang batang natagpuan niya roon. Ngunit mayroon sa bata na nagpatahan sa puso niyang nilulukob ng galit. Bukod pa roon ay mayroon pa sa bata na hindi tinatanggap ng pang-amoy at panlasa niya. Linisan ng inahing lobo ang bata at nagtungo sa bayan. Doon ay naabutan niya mismo ang isa sa mga naitandaan niyang sumibat sa kanyang anak. Matalas din ang memorya nila kaya madali nilang natatandaan ang hitsura ng mga dumadaan sa paningin nila. Mula sa likod ay inambaan ng inahing lobo ang lasing na lalaki. Walang pakundangan niyang nilalapa ito at buong lakas niya ring binabalatan sa braso ang lalaki kahit pumutok na ang gilid ng kanyang noo dahil sa paghampas sa kanya nito gamit ang hawak niyang bote ng alak. Duguan na ang lalaki at nagdidileryo na rin ito hanggang sa namataan sila ng grupo ng magsasaka na mukhang mga lasing rin. Pare si Ram, saad ng isa sa mga magsasaka na nakakita sa lalaki na nilalapanan ng malaking lobo. Agad na dinaluhan nila si Ram, at yung iba ay sinunda ng tumakas na aso. Bunsod ng madilim na ang kabuuan ng gubat ay hindi na nila binalak na sumuong palalo't tahanan iyon ng mga mababangis na hayop at ng mga aswang di umano. Ika-ika ang malaking aso dahil sa sugat na kanyang tinamo mula sa pakikipagbuno sa naturang lalaki. Ang bata na kanina ay hirap makawala ay nag-alala sa loob ng gubat at hinahanap ang kanyang ama. Saglit siyang natigil nang makita ang malaking aso na nakahilata sa mga tuyong dahon at taas-baba pa ang paghinga at duguan ang ulo. Inakala ng bata na gutom ang nasabing hayop kaya naman dahan-dahan siyang lumapit at binigay ang patatas na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hindi na nagalaw ang lobo kaya tumabi na lang din ang bata rito at sabay na nakatulugan ang mahabang nangyari sa kanila. Tanging sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa dalawa na pinagkaaitan makasama ang mga minamahal nila. Sa tuwing mananaginip ang bata ay kinukumot siya ng lobo gamit ang mabalahibo niyang buntot,
at ang bata naman ay yumayakap sa lobo na kasama niya. Kinabukasan nagising ang malaking lobo na wala sa tabi niya ang bata na tumabi sa kanya sa mga oras na kailangan niya ng makakasama. Tuyo na ang dugo sa bandang noo at makikita rin ang kanyang malaking sugat. Hanggang sa naamoy niya ang bata sa kaibaban ng gubat at mukhang tumatakbo at hindi nga siya nagkamali dahil hinahabol ng baboy ramo ang nasabing bata at mukhang napilayan pa ito. Sa sobrang takot ay napapaiyak na ang bata, agad namang binagtas ng malaking lobo ang pagitan nila at dagliang tumakbo patungo roon. Halos liparin na ng malaking aso ang bawat harang sa daraanan niya, mapuntahan lamang ang batang babae. Naiwan naman ang bata na naiiyak at nahihirapan dahil sa kanyang pilay. Muli matapos ang saklalahan, ang musmos na bata ay iiwan na naman siya ng malaking aso. Nang papasok na ito ng gubat ay sinundan siya ng bata. Hirap man maglakad ay nagsikap itong tumayo at lakarin ang mahabang daanan. Imbis na sa kaloob-looban ng gubat magtungo ang lobo, ay lumiko ito sa ibang direksyon. Nuuna ang malaking aso at naiwan naman ang bata na nagsasaklay ng sanga. Dinagtagal ay hindi na natagalan ng malaking aso ang kakuparan ng batang pilay, kaya siya na ang nagboluntaryo na pasakayin ito sa likod niya. Ang kirot na nararamdaman ng batang musmos ay bahaging naiibsan dahil sa pagsakay sa likuran ng asong nagtanggol sa kanya kanina lamang. Tuwang-tuwa ang bata sa pagsakay sa likod ng inahing lobo. Patuloy sa paglalakad ang lobo, dala ang batang nasakay sa kanyang likod. Kalaunan ay narating nila ang isang lumang bahay kubo na napapalibutan ng iba't ibang tanim na halaman at gulay. Sa di kalayuan ay natatanaw ng bata at ng lobo ang maliit na matanda na nahihirapan habulin ang mga unggoy na pinagpepistahan ang mga pananim niya. Hindi likas na palatahol ang mga lobo, kaya imbis na tahulan ang mga unggoy ay tumakbo na lang ito para sawayin iyon. Sa tuwa ng bata, habang nakasakay peran sa likod ng asong lobo ay bigla na lang siya nahulog. Di nagtagal ay nagpulasan din ang mga pasaway na unggoy. "Moy, ikaw ba yan?" tanong ng matanda na bulag ang kanang mata. Nang makalapit sa kanya ay agad na nakilala ng matanda ang asong may sugat sa ulo. "Ano nangyari sa'yo? Ba't may sugat ka?" tanong pa niya. Wala namang imik ang malaking aso, sa halip ay humiga na lang siya sa balto ng dayami. Dagliang nagtungo sa loob ng kanyang maliit na kubo ang matanda at naghanap ng mga pwedeng ipanggamot sa kaibigang nasaktan. Kumuha ng ilang dahon ang matanda sa likod ng kanyang bahay bilang pantapal sa sugat ng kaibigan. Pagbalik niya roon ay laking gulat niya na may madungis na bata na nahiga din sa tabi ng lobo. "Bata?" gulat niyang tanong rito. "Naliligaw ka ba, iya?" Subok pa niyang tanong, ngunit yumalukip-kip na lang siya sa likod ng inahing lobo na natutulog. "Diyos ko, kaninong anak to? Baka hinahanap na ng kanyang mga magulang." Pag-aalala pa niya, nang mas lumapit pa siya ay doon na niya nakita ang mga sugat ng bata sa kanyang kamay at tuhod. Napagtanto rin ng matanda na magkasama ang dalawa dahil hindi umaalis ang bata sa tabi ng inahing lobo. "Nung huli tayong nagkita, alam ko buntis ka. Ngayon bumalik ka na, hindi mo naman sila kasama. Tapos itong batang tao na ang kasama mo," sabi matanda habang ginagamot si Moy. "Ano bang pangalan mo, iya? Tsaka nasaan ang mga magulang mo? O ng pamilya mo?" usisa pa niya. Talagang hindi nagsasalita ang bata, sa halip ay isiniksik pa niya ang kanyang sarili kay Moy, ang inahing lobo. "Pwedeng dito ka muna sa akin ngayong gabi, pero kailangan mo din umuwi dahil baka hanapin ka nila, ha?" Litanya ng matanda. Matapos gamutan si Moy ay ang batang paslit naman ang kanyang ginamo. "Maghahanda ako ng pananghalian, kaya halika, samahan mo ko." Aya ng matanda, paraan niya yon para maiwang mag-isa si Moy nang makapaghinga na rin. Sumama ang bata sa matanda na nag-aya sa kanya. Mariing pinagmamasdan ng bata ang matanda sa kanyang ginagawa. "Ito, iya,
Prutas kainin mo, mainam iyan para sayo. Abot ng ginang sa bata. Imbis na ang mansanas na binigay ng ginang ay ang kakalinis palang na hito ang kinuha ng bata at pinapak, hindi makapaniwala ang ginang sa nakikita dahil imbis na luto ay hilaw na nilalantakan ng bata ang isda. Sa tuwing babale kanyang kunin yun ay nagagalit ito at balak pang mang-aget. May pumapasok na kuro-kuro sa isipan ng matanda ngunit ayaw niyang patulan at paniwalaan. Imposible, usual nito. Inang Linda, andito po ba kayo? Tawag ng isang lalaki na nasa labas ng bakod ng ginang. Agad naman yun pinuntahan ng matanda. O Tom, hala pasok ka, sakto magluluto ako ng hito, aya ng matanda kay Tom. Naku, hindi na po inang, naparito po ako para sabihin na mapanatag na po kayo dahil natugis na namin kagabi ang lalaking aswang kasama ang dalawa nitong kasamahan na mga tutang lobo. Nakatakas pa nga ho yung inahin pero hinahanap na namin yun. Kumunat ang noo ng matanda nang marinig ang sinabi ni Tom. Tutang lobo, nagtatakang tanong ng matanda. Opo, sige po inang, una na po ako. Paalam ni Tom na hindi man lang nahalata ang lobong nahigalang sa balto ng dayami. Naawa si Inang Linda nang makitang nagluluksa pala ang inahing lobo at hindi rin pangkaraniwang tao ang paslit na pumapapak ng hilaw na isda. Kinagabihan ay hindi alam ng matanda ang gagawin sa batang kasama ng kanyang kaibigang si Moy. Dahil hindi naman iyon tao para patuloyin sa loob ng bahay, kaya lang hindi siya mapanatag ng hayaang matulog sa labas ang bata. Nang hindi na makatiis ay bumangon siya upang puntahan ito labas. Hindi pa man niya nabubuksan ng buo ang pintuan ay nakita niya ang isang kahindik-hindik na nilalang na sa pakiwari niya ay isang aswang na siyang nakatayo at hawak ang batang sinisikap na makawala mula sa kanyang mga kamay. Agad na hinablat ng matanda ang kanyang baril at tinungo ang nilalang. Bibitawan mo siya o pasasabugin ko ang baw ng ulo mo. Anang matanda sa nasabing aswang. Nang hindi nakikinig ang nilalang ay inasinta niya iyon ng mabuti kaya nabitawan niya ang bata. Sa galit ng nilalang na yun ay ang matanda na ngayon ang kanyang punteriya. Patuloy sa pag-iwas ang aswang sa bawat bala na pinakakawalan ng ginang. Hanggang sa nasukol na niya si Inang Linda, katapusan sana ng matanda. Ngunit inamba ni Moy ang aswang na yun. Pinagtulungan ni Moy at ng bata ang nasabing nilalang, kaya bago pa man makapanakit ang aswang ay muling pinutok ng matanda ang kanyang baril kaya natama niya ang aswang dahilan upang siya ay tumakas. Laking pasalamat ni Inang Linda sa dalawa kaya naman, kinupkup niya sila. Napatay natin yung mag-asawang aswang pero bakit mas dumami at yung mga nagiging biktima? Dumami ata yung mga aswang. Reklamo ni Matt sa kanyang mga kumpare na nakikilamay sa bagong biktima ng mga aswang. Sa lilam ng sinag ng buwan at tugatog ng punong akasya, nakamasid ang isang nilalang na sinasabayan ng pag-alulong ng malaking lobo, tanda ng pagsigaw at pagpapakilala niya sa bayan ng Cebu. Bia, tawag ni Inang Linda. Pu, tugon ng babaeng may asol na mga mata si Bia. Ayan, alright, hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. Abangan po ang susunod nating upload part 2, mas lalo exciting part. Marami salamat po sa inyo.